serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, binati ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang lahat ng mga bago at muling nahalal sa katatapos na eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan. Sa naging mensahe ng Pangulong Marcos, muli nitong binigyang diin ang mahalagang papel ng mga nasa barangay sa lipunan. Isang magandang pagkakataon ayon sa Pangulo para sa mga pinalad na manalo sa katatapos na halalan na magserbisyo sa mamamayan. Ayon sa Pangulo, dapat gawin ng mga nahalal ang paglilingkod sa bayan ng buong puso at buong katapatan sa lahat ng oras. Dapat din anyang isakatuparan ang tungkulin ng mga nahalal sa abot ng makakaya at unahin ang kapakanan ng sambayanan dahil ang mga ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon na mahalal at makapaglingkod sa bayan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Naging matagumpay ang pagdaraos ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023. Iginiit ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia na walang naging palya ang katatapos na botohan. Ito'y sa kabila ng ilang naiulat na insidente ng karahasan sa iba't ibang polling centers sa bansa, partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kinilala ni Garcia ang naging gampanin ng mga guro at iba pang electoral board members para matiyak ang maayos at matagumpay na pagsasagawa ng BSKE. Idiniin ni Garcia na nakagawa ang mga guro ng mga paraan para mairaos at may pagpatuloy ang eleksyon. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Kontento ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP sa naging latag ng seguridad sa maghapong pagbabantay para sa Barangay at Sangguniang Kabataan o BSK elections noong Lunes. Ito'y sa kabila ng mga naitalang insidente mula sa iba't ibang panig ng bansa gaya ng pamamaril, pamimili ng boto, pananakot at iba pa. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr.,
Mula sa pagbubukas ng mga presinto hanggang sa maiproklamang ganap ang mga nanalo ay naipakita ng mga Pilipino ang pagnanais ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpili ng mga taong mamumuno sa kanilang komunidad. Kasunod nito, nagpaalala si Acorda sa mga nanalo na huwag sayangin ang tiwalang ibinigay ng taong bayan at suklian ito ng tapat at maayos na serbisyo. Para naman sa mga nahalal na kabataan, sinabi ni Acorda na dapat magsilbing inspirasyon at maging paalala sa lahat na kailangang paglingkuran ang bayan ng may pagmamahal at buong katapatan. Samantala, sinabi ng PNP na mananatili ang full alert status para sa pagunita ng sambayan ng Pilipino sa mga yumaong mahal sa buhay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Education o DepEd ang tulong sa mga gurong na aksidente sa kasagsagan ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ayon kay Education Spokesperson Undersecretary Michael Poa, 5 insidente ang naitala kung saan may mga guro na nagsisilbi bilang electoral board members ang nadamay. Isang guro sa Legazpi, Albay nang nasawi sa isang motorcycle accident habang patungo sa presinto para bumoto. Isa ring guro ang nakagat ng ahas habang nagdadala ng mga election paraphernalia. Nabalian naman ng isang guro sa Davao City nang maaksidente ang sasakyan. Paliwanag ni POA, kung may kinalaman sa eleksyon ng insidente, kikilos ang COMELEC. Kung hindi, may GSIS para sa mga guro para sa kanilang personal accident insurance. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakausap na ng gobyerno ng Pilipinas ang ilang Pilipino sa Gaza. Ayon kay Philippine Ambassador to Jordan, Wilfredo Santos, 87 Pilipino kabilang ang 57 na nasa Rafah border ang nakausap na. Ayon kay Santos, ipinaabot ng mga Pilipino na mayroon silang sapat na pagkain ngunit nahihirapan na maghanap ng mapagkukunan ng tubig. Samantala, sa kasalukuyan, 49 pang mga Pilipino ang hindi makontak ng pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pagsusumikap ng embahada para mahanap ang lahat ng mga Pilipino sa Gaza. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Department of Social Welfare and Development o DSWD naghatid na rin ng tulong sa ika-4 na batch ng mga Pilipinong uuwi sa Pilipinas mula sa Israel. Ayon sa DSWD, nabigyan ng tig 10,000 pisong cash relief assistance at 10,000 pisong halaga rin ng food assistance bawat isa ang 64 na umuwing mga Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Patuloy sa paglalaan ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga Pilipinong inililikas mula sa Israel. Kasama rin ang DSWD sa sumalubong sa ika-4 na batch ng repatriates na dumating sa bansa kahapon. Karamihan sa mga ito ay hotel workers at caregivers sa naturang bansa. Ayon sa DSWD, agad na tumanggap ng tig 10,000 cash relief assistance at 10,000 ring halaga ng food assistance ang 64 na overseas Filipino. Tiniyak naman ni DSWD Asik Rame Lopez na patuloy na susubaybayan ang mga umuwing Pinoy para mabigyan ng tulong lalo't ang mga ito ay nawala ng trabaho. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inihayag ng Malacanang na binabantayan ng Department of Agriculture ang presyo ng bawang at sibuyas sa mga palengke. Ayon kay Communications Secretary Cheloy Garafil, umabot sa 140 hanggang 142 piso ang presyo ng lokal na sibuyas noong Setyembre at Oktubre ngayong taon, habang nasa 125 hanggang 130 piso ang puting sibuyas at 120 hanggang 125 piso para sa imported na puting sibuyas. Idinagdag ni Garafil na naibenta ang imported na bawang sa 125 piso hanggang 140 piso, habang nasa 500
piso ang presyo ng lokal na bawang. Sa datos ng DA, nananatiling matatag ang presyo ng sibuyas at bawang sa Commonwealth, Guadalupe, Las Piñas, Marikina, Quinta, San Andres, Muntinlupa at Pretil Markets. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang Department of Agriculture o DA sa isinasagawa nitong monitoring sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Nangako si DA Assistant Secretary Arnel de Mesa ng agarang pagbibigay solusyon sa mga paggalaw sa market value chain. Ito ay matapos tumaas ang presyo ng crops, lalo na ang patatas. Paliwanag ni de Mesa, resulta ito ng mga kalamidad na tumama sa bansa nitong Hulyo at Agosto. Samantala, inaasahan na ng DA na aayos ang produksyon at presyo ng patatas dahil sa paparating na anihan ng crops sa ika-4 na quarter ng 2023. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tiniyak ng Bureau of Immigration o BI sa publiko na handa ang ahensya sa dagsa ng pasahero sa panahon ng undas. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, inatasan nito ang lahat ng terminal heads para bantayan ang operasyon para matugunan agad ang mga posibleng sitwasyon. Dagdag ni Tansinco, inaasahan man ang konting paghihintay sa mga pila dahil sa sabayang pagdating at pag-alis ng bansa. Tiniyak ni Tansinco na may inihanda itong hakbang para manatiling kontrolado ang mga linya. Nagtalaga rin anya ang BI ng karagdagang immigration office at iba pang tauhan para mapabilis ang proseso ng mga pasahero. Samantala, pinayuhan ni Tansinco ang mga biyahero na mag-check-in 3 oras bago ang kanilang flight. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpasalamat si House Speaker Martin Romualdez sa publiko matapos makakuha ng mataas na satisfaction at trust rating sa isinagawang survey ng Okta Research kamakailan. Anya, hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa tulong at dedikasyon sa pagtatrabaho ng lahat ng mga miyembro ng Kamara. Kinilala rin ni House Speaker Romualdez ang kahalagahan ng mga survey. Hindi lamang anya ito ang mga numero, kundi magsisilbing gabay para malaman ang mga prioridad na kailangang isulong sa Kongreso para bigyan ng solusyon ang mga problema at hinaing ng mga mamamayan. Kasabay nito, kinilala rin ni Romualdez ang papel na ginagampanan ng lahat ng serbisyo publiko sa pagpapaunlad ng bayan. Batay sa resulta ng survey na isinagawa mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 4, nakakuha si Speaker Romualdez ng 60% trust rating, ng 22% at 17% na pagtaas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, pambato ng Team Marcos sa Lawag City, nanguna sa Barangay Chairman Post. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nangabag dagiti pambato iti Team Marcos kadagiti sumagmaman a barangay dito Siyudad Tilawag. Iti unofficial result kalpasan na ti panagbilang dagiti botos manibo diti Barangay 8 Lawag City
Adado ti botos ni dati konsehala Roque Benjamin Arbi Ablan ngay mabot iti 387 idinto ti kinabalubal na ani Ryan Bartolome ket 158 abotos. Iti barangay 16 San Jacinto, Lawag City ket adado ti botos ni dati konsehal Justin Clarence Chua ngay mabot iti patagasot o patapulog iti NEM idinto ti kinabalubal na ani Rogelito Collado ket nakaala iti 220 may sa abotos. Kabayatan na iti pay Tim Marcos ket adado ti botos ni Mrs. Jovi Nicolas Ramos iti barangay Santa Maria, Lawag City ngem iti kinabalubal na nga incumbent barangay chairman. Namuan ada Ablan ken Chua ket empleyado iti Congressional Office ni Congressman Sandro Marcos agraman ni Ramos. Manibot iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilaga para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rani mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, BSKE 2023 sa Rehiyon 1 naging matagumpay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nabalay giti panakaysayang ka ti 2023 Barangay Kansangguneang Kabataan Elections kadagiti na duma-duma polling precincts ditoy Rehiyon 1. Daytoy ket gapo iti sima matalag apan ang tungpal dagiti Manorsuro tinapateg nga akamda amang isayang kat iti nadalos ken natalna nga eleksyon. Agdagop 20 ket siyam 24 ket upat a Manorsuro iti Rehiyon ti nagserbi kas miyembro ti Electoral Board ken dadumapay nga akam para iti BSKE 2023. Inumong ti DepEd ti Region 1 Election Task Force tapno ma-monitor dagiti pasama kadagiti pagadalan ken insidente may naig kadagiti Manorsuro sakbay kabayatan ken kalpasan ti panakaysayang ka ti BSKE. Laksid kadagiti napasaran agagangay a parikot kas iti narigat wenno sa na mabiro kan anagan dagiti botante. Adagos matlang an aksyonan baban ti tulong dagiti volunteer ken ti Comelec precinct finder awanan dagiti nagbalin atubeng ti panakaysayang ka ti eleksyon. Iti pakabuklan na anayas ken naurnos ti panakaysayang ka ti Barangay Kansangguneang Kabataan Elections 2023 kapoy iti napudno ken dedikado panagserbi dagiti Manorsuro ti Rehiyon 1. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa Baguio. Naging payapa at maayos at tahimik ang katatapos na BSKE sa lungsod ng Baguio ayon sa Comelec. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar. Patsen ito Commission on Elections Baguio ang nasustain dito iti may isang analinak na talnak na urnos sa panakay patungpal ti eleksyon iti Barangay Kansangguneang Kabataan iti Kalman. Sigon kani Comelec Baguio Election Officer Attorney John Paul Martin na ito'y katpanggap iti bilin iti Comelec Central Office kan iti kooperasyon iti tunggal may sa umili. Aminado ni Attorney Martin na nupay adda dagiti sumagmamano nga issue may naig iti reklamo iti kinawan tinagan dagiti botante iti master list na daras mata na resolba na ito igapot ti panag-assistar iti Voters Assistance Desk. Dahito ikan malaksay iti reklamo iti mapapati vote buying ijay Rizal Monument kan Cam 7 Barangay ngam awan mat iti formal anay pila complained. Inladingitan mat ti Comelec Baguio iti pupusay sakbay iti eleksyon iti may isang maestra ngagserbi kuma kas Board of Election Inspector iti Barangay Kansangguneang Kabataan Elections. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nangipatamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula Baguio at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, BSKE 2023 sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, matagumpay na naisagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Naging himyangan pagdumaraan barangay ang Sangguniang Kabataan Elections 2023 hadis sa nga kabaranggayan habungtuan San Julian, Eastern Samar. Didaton pagsarahan panburuto sa don alas 3 San Club, October 30, 2023. Basara datos nga nakalap han Radyo Pilipinas Borongan ha Comelec San Julian hapangunan ni Mr. Mark kay Sagbait ang bungtoin may ada 11,020 nga ihapan total number of registered voters or regular voters
Ngan 4,139 naman ang ihap han mga rehistrado nga botante para han Sangguniang Kabataan og SK. Gindumaran panbuto sa 11 nga voting centers sa Bungto. Din 80 din hiyan ihap han na voting precincts ngan 35 ang clustered og group precincts. Dako nga parte ang naging papel han mga kabagyanghan COMELEC San Julian hapag siguron seguridad, katalwasan ngan kahimyang han eleksyon. Sugad man waray ni record nga election-related violence sa nasabi nga Bungto han adlaw han botohan. Tikang media ha syudad han Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Lakbay Alalay, isinagawa ng DPWH Region 8. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel Bugnos. Giri-activate na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH sa Region 8 ang Lakbay Alalay Motorist Assistance Program aron nga matabangan ng mga motorista sa umaabot nga pagsaulog sa All Saints Day karong Nobyembre 1, 2023. Kinisubay sa direktiba ni Secretary Manuel Bunuan nga nagmando sa mga regional directors o district engineers nga magbutang og composite team aron nga motabang sa pagbiyahe sa publiko sa mga estratehikong lokasyon sa mga primary national highways sugod karong adlaw, Oktubre 31, 2023 hangtod sa Nobyembre 2, 2023. Tungod nini gibanduan ni DPWH 8 Regional Director Edgar Tabaco ng iyang mga district engineers sa pagsiguro nga ang tanan nga mga nasudnong kalsada ug taytayan namintinar pag-ayo ug walay libaong alang sa luwas nga pagbiyahe sa mga motorista ug pagsiguro nga walay hunong ang dagan sa transportasyon sa hiyon. Ang sakto nga trapiko, direksyon ug pahimangno gikinahanglan usab nga klaro ug makita lakip na ang mga ongoing road repairs ug construction. Ang Lakbay Alalay program sa DPWH hugot nga nakig-alayon sa uban pang mga hintungdan nga ahensya sa gobyerno sama sa Land Transportation Office, Philippine National Police ug mga opisyal sa mga local government units. Mula sa sugod Southern Leyte, Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas Onda sa 2023. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel mula dyan sa Sogod at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. 2023 BSKE sa Northern Mindanao tahimik sa pangkalahatan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Nagmalinawon sa kinatibukan ang 2023 barangay ug isk election sa Northern Mindanao. Kini ang gibutyag ni Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr., Acting Regional Director sa PNP-10. Sa press briefing kagahapon, gibutyag ni Police Brigadier General Layog nga walay madagkong panghitabo panahon sa pagbutar gawas lamang nga dunay natala nga physical injuries sa lawigan sa Lanao del Norte. Gidugang pa niya Police Brigadier General Layog nga gikan Agosto 28 hangtod Oktubre 30 ning kasamtangang tuig. Mikabat ngadto sa Sinta City Kooperasyon sa Ganban ang ilang gihimo og miresulta sa pagkasikop sa 90 ka mga suspitsado og pagkumpiska sa 55 ka mga armas, 41 ka mga mahait nga hinagaban, 367 ka mga round sa bala og usa ka explosive. Nagpaabot usab sa iyang pagpasalamat si Layog gadto sa katawhan sa Northern Mindanao diin sa pagsuporta og palagiusa aron mahimong magmalinawon ang eleksyon sa rehiyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Kokoy mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo ngayon sa Zamboanga. Mga PDL ng Zamboanga City Jail naging matagumpay ang pagboto para sa BSKE 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justin Bulanon.
y tiene buen éxito el votada del más o menos 428 persons deprived of liberty o PDLs desde el dormitorio del Zamboanga City Jail para na Barangay Sangguniang Kabataan elections ayer. Esta es según el primera vez dentro na 13 años que puede votar el mga PDL de facilidad na eleksyon lokal. Esos 428 PDLs na mencionado pasilidad ay entraron na mas de 145 registro PDLs ng internasyon que puede votar na eleksyon. El votada del mga PDLs para na BSKE 2023 es acuerdo na Memorandum of Agreement o MOA del COMELEC, BJMP del Public Attorney's Office. Base con el MOA, cualifica votar el mga PDL para na eleksyon lokal, que según tiene formal plantao kaso, ita espera el corrido del procedimientos y también que ellos magasentensya menos de un año. Desde aking siyudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, residente sa lungsod ng Iligan City. Nagsimula ng dumagsa sa mga pangunahing sementeryo para sa Undas 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Nagsugod ng pag-abot ang mga residente sa Dakbayan sa Iligan, ang mga nagunang sementeryo alang sa paghandom sa Undas karong tuiga 2023. Makita ang matag individual sulod sa mga sementeryo nga busy sa pangapanglimpyo o pag-ayo sa mga lungon sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ang uban nagkapulikiusab sa pagpintal sa mga lugangan ug ang uban nagsugod sa pagbutang sa mga halad sa mga bulak. Alerto ang security sector ug atong mga kapulisan sa tibok Dakbayan gikan sa Iligan City Police Station, diin hugot og strikto ang ilang pag-monitor sa mga exit ug entrance sa mga sementeryo ug uban pang pampublikong lugar. Kini subay sa pagsiguro sa luwas ug malinawon nga undas sugod karong tungang gabii hangtod ugma. Naglinya sab ang mga namaligya og bulak ug kandila sa nagkadaiyang dapit sulod sa Dakbayan, ilabi na sa mga sementeryo ug simbahan. Nagampo ang tanan na walay mahitabong dili maayo og gubot sa paghandom sa kalagkalag ug gitawag na All Saints Day ug All Souls Day. Gikan sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula sa Iligan. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Simula sa Nobyembre 3 ay tataas na ang singil sa toll sa South Luzon Expressway o SLEX at Muntinlupa Cavite Expressway o MCX ayon sa Toll Regulatory Board o TRB. Alinsunod sa toll rate hike, nabatid na ang mga sasakyan na bumabiyahe mula Alabang hanggang Calamba ay may 10 piso hanggang 30 pisong pagtaas depende sa uri ng sasakyan. Nasa 4 na piso hanggang 8 piso naman ang dagdag singil sa toll para sa mga sasakyang bumabiyahe mula Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas. Samantala, ipatutupad ang piso hanggang 3 pisong rate hike sa toll gates ng MCX. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, malaki ang itinaas ng debt
payments ng national government noong Agosto ayon ito sa Bureau of the Treasury o BTR. Sa report ng BTR, ang debt service bill sa naturang buwan ay nasa 189 billion pesos, tumaas ng 177% mula sa 68.2 billion pesos noong nakaraang taon. Mahigit sa kalahati ng debt payments noong Agosto ay napunta sa amortization. Batay pa sa datos, ang principal payments na nagkakahalaga ng 146.3 billion pesos ay mas mataas sa 37.5 billion pesos na naitala noong nakaraang buwan. Sa kabuuan, ang Treasury ay nagbayad ng 141.6 billion pesos sa domestic lenders at 4.7 billion pesos sa foreign creditors. Samantala, ang interest payments ay nasa 42.6 billion pesos, mas mataas din sa 30.7 billion pesos noong nakaraang taon. Ang interest sa local debt ay tumaas naman sa 29.5 billion pesos ngayong taon mula sa 20.3 billion pesos noong 2022. Ang domestic interest payments noong Agosto ay kinabibilangan ng 17.8 billion pesos sa fixed rate treasury bonds, 8.8 billion pesos sa retail treasury bonds at 2.7 billion pesos sa treasury bills. Tumaas din ang interest sa loan debt sa 13.1 billion pesos mula sa 10.3 billion pesos noong nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, unti-unti na ang pagbawi ng export revenue sa bansa ngayong taon dahil sa external factors na wala na sa kontrol ng local stakeholders. Ito ay ayon kay Philippine Exporters Confederation o PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Ortiz Luis na slowly but surely ang pag-recover ng mga exporter at umaasang makakamit nito ang export target sa ilalim ng Philippine Export Development Plan o PEDP ng Administrasyong Marcos. Batay sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang Philippine exports ng goods and services mula January hanggang June ngayong taon ay tumaas ng 5.4% sa 48.42 billion US dollars mula 45.95 billion US dollars sa kaparehong panahon noong 2022. Target ng pamahalaan ang goods and services export revenues na 126.8 billion pesos ngayong taon. Gayunpaman ay sinabi ni Ortiz Luis na nakahahadlang ang kasalukuyang geopolitical tension sa mabilis na pagbangon ng industriya. Dagdag pa niya, dapat ding bantayan ng rehiyon ang tensyon sa South China Sea upang hindi na ito makadagdag pa sa nagpapatuloy na kaguluhan sa mundo na maaaring makaapekto sa international trade. Binanggit din niya ang pabago-bagong global oil prices at ang mas mataas na inflation target sa bansa na umabot sa 4 hanggang 5% mula sa 2 hanggang 3% na range ay nakakaapekto rin sa paglago ng Philippine exports. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito pa rin si Steph Vicente. Magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, para naman sa ating balitang pampalakasan, narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Umabot sa 37 koponan, 20 sa lalaki at 17 sa babae ang magsasabong-sabong sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF Challenge Cup na nakatakdang magsimula sa Nobyembre 6 na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Ang elimination round ay gaganapin mula 6 hanggang 9 ng Nobyembre
kung saan ang quarterfinals ay nakatakda sa Nobyembre 20 para sa lalaki at Nobyembre 21 naman para sa babae. Sa Nobyembre 22, gaganapin ang semifinals at ang finals ay nakaschedule sa Nobyembre 23. Ayon kay PNVF President Ramon Tats Zozara, may kabuang 76 na laro ang magaganap sa men's at women's division, kung saan hindi bababa sa 6 na laro ang matutunghayan kada araw. Plano sana ng PNVF na gawing local government unit o LGU-based ang Challenge Cup, subalit nagdesisyon si Zozara na ipasok ang school teams at clubs mula sa iba't ibang panig ng bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakagawa ng 11 puntos si Joshua Yero para tulungan ang Adamson University na talunin ang Far Eastern University 63-54 sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na nilaro sa Araneta Coliseum. Nakatuwang ni Yero sa opensa sina Joem Sabandal at John Kalisay na nagambag ng 10 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Nasa panglimang pwesto ng team standings ang Adamson, tangan ang 4-5 kartada, habang nalasap ng Tamaraws ang pang-6 na talo sa 9 na laro. Nagliyab ang opensa ng Falcons sa kaagahan ng laban kaya inabot ng 15 puntos ang kanilang kalamangan 40-25 sa halftime. Nanguna naman si LJ Gonzalez para sa FEU sa na-score nitong 18 puntos habang inambag naman ni Joric Bautista ang 13 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng reigning champion National University at Far Eastern University ang dalawang semifinals berth matapos sibakin ang University of the East at Ateneo sa Shakey's Super League o SSL Collegiate Preseason Championship Season 2 na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Winalis ng Lady Bulldogs ang Pool E para kunin ang twice-to-beat advantage sa quarterfinals pagkatapos talunin ang Lady Warriors 25-19, 25-21 at 25-23 para kunin ang isang upuan sa Final Four. Tinambakan naman ng Lady Tamaraws ang Blue Eagles sa Pool F 25-19, 25-18 at 25-18 sa kanilang quarterfinals match. Samantala, makakalaban ng Lady Bulldogs ang kung sino man ang manalo sa laban ng Adamson University at Arellano University at makakaharap naman ng FEU kung sino man ang magwawagi sa pagitan ng NCAA champion College of St. Benilde at University of Santo Tomas sa knockout semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Leo para sa ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika ha. Ito, pumanaw na ang actor-comedian na si Joey Becky Paras nitong October 29 sa edad na 45 years old. And inanunsyo na kamag-anak ni Paras na nagngangalang Kim Cabrillas ang pagpanaw ng aktor sa isang Facebook post. At hindi nabanggit sa ulat ng GMA Network ang dahilan ng pagkamatay ni Paras, pero nagkaroon ito ng problema sa puso noong 2018 kung saan kinapitan siya ng CRTP device o Cardiac Resynchronization Therapy pacemaker para tulungang tumibok ng tama at ma-monitor ang kanyang puso. At napanood at nakilala si Paras sa ilang mga kapuso shows kagaya ng Sunday Pinasaya, Mulawin vs. Ravenna, The Last Princess in the Palace at iba pa. And samantala ha, walang takot na inamin ng award-winning King of Talk na si Boy Abunda na totoong takot na takot siyang malao. Sa kanyang pagsalang sa hot seat sa sarili nitong programa na Fast Talk noong October 27, game niyang sinagot ang ilang personal questions ng award-winning broadcast journalist at TV host na si Jessica Soho. And ayon kay Tito Boy, may mga pagkakataon talaga sa kanyang buhay na nakakaramdam siya ng fear o takot kapag naiisip niya ang mga araw na hindi siya pinapanood ng mga tao. Ito yung naging sagot ni Tito Boy sa maintrigang tanong ni Jessica kung takot nga bang malaos ang tinaguriang King of Talk. Dati takot na takot akong malaos pero hindi na masyado. Anya, sa librong tinatapos niya ngayon ay may isang chapter doon kung saan tinalakay ang tungkol sa issue ng pagkalaos. The one immutable law in the business is that nothing lasts forever. We will all go. Yan yung sinabi ni Tito Boy doon sa nasabing show. And dugtong pa ng kilalang talent manager, pero less yung sakit ng pagiging laos in the context of the fame business kung pangahawakan mo sa sarili mo yung worth mo. And sa tanong ni Jessica kung ano ang maibibigay niyang message sa 34 years old na si Boy Abunda, ang kanyang tugon, be healthy, be happy, and be sexy, and do not ever be afraid. And samantala ha, sa isang bahagi ng programa, tinanong din ni Tito Boy si Jessica kung ano ang mensahe nito sa kanyang 20-year-old self. Ayon kay Jessica ha, relax ka lang, masyado kang serious. Ever since, serious student din ako, boy, katulad mo. Parang lahat sineseryoso kahit yung mga simpleng bagay, so sana mas relax ako na tao. And ito pa ha mga kachismis, itinuturing na answered prayer ng kapamilya actress na si Julia Montes ang pagdating ni Coco Martin sa kanyang buhay. And ipinakilala niya ang partner bilang isa sa mga tumulong at gumabay sa kanya noong nagsunod-sunod ang pagdating ng mga pagsubok sa buhay niya. And nakapanayam ng TV Patrol anchor na si Bernadette Sembrano Aguinaldo ang partner ni Coco para sa kanyang YouTube channel at napag-usapan nga nila ang tungkol sa pakikipagrelasyon. And natanong si Julia kung ano ang mas gusto niyang maging karelasyon sana, kung non-showbiz o katulad din niya na isang artista. And sagot ni Julia ha, I'm the type of person na kung ano yung binigay sa akin ni Lord, naniniwala ako ibinigay siya sa akin. And pagbabahagi pa niya ha, si Coco kasi nagkataon nung time na lost ako as a person, siya yung nag-guide sa akin. And siya yung answered prayer ko nung time na anong gagawin ko, lost, di ko alam kung anong ano. And tapos ipinakita lang niya sa akin na siya rin been through all hardships. Tapos basta keep the faith, and Nazarene devotee sila ni Lola. So parang na-realize ko lang, oo nga no, basta wag ka lang mag-give up and keep the faith. Yun yung isa sa pinagpipray ko na in-answer ni Lord through Coco. And paglilinaw ng actress, hindi naman nila ipinagdadamot ang kanilang relasyon sa publiko, pero mas pinahahalagahan lang daw nila kasi ang kanilang privacy. Ika nga ng Mara Clara Star, ang sa amin, mas importante lang sa amin ngayon yung privacy. Si Coco kasi hindi showbiz ever since, hindi. And kung ano siya as Rodel
o si Rodella Sancieno sa totoong buhay, yun din siya ngayon as Coco. So parang yung private life mas prefer ko lang talagang balato na sa akin pakiusapan niya. And ayon kay Bernadette Sembrano, kitang-kita naman ang kabutihan ng puso ni Coco na agad namang sinang-ayunan ni Julia. And yes, kasi ang core niya rin ganun po family, kasi generous siyang tao. Tapos hindi rin naman siya laki sa yaman. Kaya talagang lahat ng meron siyang opportunity, blessing ngayon, kaya siya ganun mag-give back. And say pa ni Julia more than anything, hindi lang siya. Parang ang tawag kasi ng ibang tao, ma-showbiz naman. Hindi talagang iba ang private life. And sa tanong kung nagsiselos pa ba siya sa ngayon, sinabi ni Julia na nagsiselos din daw siya kasi tao lang naman tong si Julia, pero maturity saka work is work, ika nga niya. And yes, si Coco naman yung sobrang yan na tao, sobrang mabuti, mabait, and wala akong masasabi kay wala, kalma lang, o diba, parang happy, at peace si Julia sa kanilang relasyon nilang dalawa ni Coco. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT para sa ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam, ay iimbitahin po namin kayo ulit na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Gayon din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating sports news, kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po muli si Ven Lones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon.
lahat ng pamamaraan maunlad na kinabukasan.